Alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakaya abangan kung maisasama ngayong hapon sa order of business ng Kamara ang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag babasa ito sa plenaryo, i-refer sa House Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro para schedule ang hearing. Pero pwedeng idaan sa tinatawag mong lakay na fast track mode ang pag-usad ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente dahil hanggat hindi ito na i-refer sa komite. Kailangan lamang ng 1/3 votes sa mga miyembro ng Kamara para agad na itong idiretso sa Senado. Ang tatlong impeachment complaints sa isa ng palaban kay VP Sara ay na-refer na ni Secretary General Cheloy Garafil at natanggap na rin ng Office of the House Speaker. Ang tatlong impeachment complaints ay ang isinampa ng grupo na dating Representative Franz Castro, Nery Colmenares at yung pang mai-endorso ng Makabayan Bloc. Ang ikalawa ay mula sa grupo ng mga civil society organizations sa panguna ni Kiko Aquino D. ng Tindig Pilipinas at i-endorso naman ni Representative Leila de Lima at Percy Sandania. Ang ikatlo ay mula sa grupo ng mga abogado, civil society organizations at mga religious group at i-endorso naman ni Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. Naniniwala na kayo mga complainants na malakas ang ebidensya laban kay VP Sara na ang basihan ay mga dokumento, testimonya at maling asal na ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng pagbantaan ng buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Paabangan natin lakay kung ngayong hapon mababasa sa order of business sa plenaryo at kung mai-refer na sa House Committee on Justice para masimulan ang hearing sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Milky. Ako si Milky Regunan. Yes, okay. Ayan, sabi ng ating bubit baka mabilis pa sa saluyot yan Saluyot Express. Saluyot Express, Ilocano Boji D, taga Isabela ang tanong dito ayan, ilan pa ba ang miyembro ng oposisyon sa Kamara? Mukhang dadalawan na lang yata, si Ungap at saka si Pulong Duterte na lang. Hindi naman konti lakay, marami pa rin naman. Marami pa rin. Minority bloc. Pero of course, super majority yung mga nasa iba't ibang partidong politikal, lakas, PMD, NUP, at iba pang mga partido. Ang tama yung sinasabi mo, pwede kasing idaan yung fast track mode. Sabi ng mga nasa Justice Committee, dalawa ang option. Kung ito ay mai-refer na sa order of business na yung hapon, ay kita namin sa schedule na nararoon, ang gagawin yata nila ay pwedeng mag-file ng isang o merong tatayo for a resolution at pagbobotohan kung hindi na idadaan sa House Committee on Justice at ididiretso na sa Senado para masimulan yung impeachment at mai-convene uli sila bilang isang Senate Impeachment Court. Pero ang option din, i-refer naman ito sa House Committee on Justice para simulan ang mga hearing dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayan, okay. Anong reaksyon ng mga kongresista? Papasaba ang anti-political dynasty bill? Anti-dynasty bill yan sa Kongreso? 80% yata ang mga kongresista natin kabilang sa political dynasty Parang hindi lang 80 lakay, parang 95%, hindi ba? Pero makilalang pangalan Oo, at hanggang ngayon yung mga kabataan na, yung mga apo na siguro, mga anak nila ang kumakandidato at mga nanalo sa nakalipat na eleksyon. Okay. Ang ginagawa o gagawin ng Kamara ngayong linggo lakay, naglulungsad sila ng mga public consultation. Kumbaga ay pupunta sila sa ilang mga probinsya at ikukonsulta itong panukalang batas na ito. But definitely, alam ito'y gugustuhin na mamayan. Ang problema lang kung maipapasa agad ito sa Kamara under the 20th Congress. Kasi lagi namang may bill sa anti-political dynasty lakay Hindi lamang ito na ipapasa sa bawat Kongreso. Consultation? Ayaw mo nalakay. Ay, teka muna, si Manong Joe, ayan, kailan dadalhin sa Kamara de Representantes? Ayan, nakalungkot naman, Ayan, Manong Joe de Venecia, ayan, sinundo na ni Lord kahapon sa edad na 89. Ayan, Manay Gina, kami po ay lubos na nakiramay sa
pagyao ni Manong Joe. Ayan, kami Oo. ay Alam mo, makipagladingit. Mm-mm. Last year, nandito siya sa Kamara, merong isang bagong building, People Center, isang room doon allotted para sa kanya. Oh. Former House Speaker JDV room. Mhm. Pinasanayaan niya. Medyo mahina na rin siya, pero nakapaglakad naman. Medyo mabagal lang. At umulan niya ng mga, of course, pagbate ay ng mga pakikiramay. Yung mga mamabatas natin sa pagyao ni House Speaker, former House Speaker JDV, at naka-half mask na simula pa hapon ang bandila dito sa Batasan, Pampanga. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga na kayo. Ako si Neil Criguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.